o nag-retire ng maayos. Ang mahalaga yung katotohanan. Yung iba nga dyan, nagsasabi na imbis na imbestigahan hinahanapan ng butas. Gumagamit pa ng statistics, ng mathematics, na imposible raw. Dahil ilang delivery raw yan kung 800 billion. Hindi naman sinasabi ng mga Marines na yon, ang total ng dineliver nila ay 805 billion. Hindi naman. Ang sinasabi nila, ang pinapatotohanan nila, ay yung mga dineliver nila kung ilang maleta. So yun po ang pinapatotohanan nila kung ilan yon. So para malaman ang katotohanan, tama po yan. Sa kaso, lalabas. Sa hustisya o sa korte, lalabas po yan. Kaya po ang hiling po namin sa lahat ng mga nakikinig, sa ating mga 18 kasundaluhan at iba pa, sa ating mga retired, sa ating mga aktibo, sa ating mga iba't ibang sektor, yung mga vloggers na nandito, yun sa mga mainstream media, ilabas lang po natin ang katotohanan. Yun po ang mahalaga. Sabi nila, the truth will set us free. No? So, panghuli, nabasa ko kahapon o napakinggan ko kahapon, etong si spokeswoman Colonel Padilla, minamaliit yung ating manifesto. Yung mga ilandaan, sa ngayon nasa mga 500 plus pa lang naman. No? At parami pa yan ang parami. Marami nagte-text. No? Sir, isama mo kami dyan. In fact, yung dati kong brigade commander, si deputy brigade commander, si General Johnny Macanas. Napanood ko ulit yung Johnny, thank you sa pagsuporta, no? Na-i-vlog mo nga. At marami siyang mga pangalan na binanggit, no? So napakagaling na officer yan. Talagang kinasuhan din yan, pero hindi nag-materialize yung kaso sa kanya. Dahil nagsasabi po siya ng totoo. So importante po yun. Balik ko lang yung sinabi ni Colonel Padilla. Minamaliit yung manifesto. Pinagyabang niya yung AGPO, no? Ang AGPO raw, libo-libo miyembro. Hindi po lahat automatic nagiging miyembro ng AGPO. Ako, hindi po ako member. General po ako, pero hindi ako member ng AGPO. Kasi may babayaran ka pa doon, 10,000 pesos. No? Pero ang hamon ko sa kanya, sabi ko, yung pumirma sa AGPO, mga opisyal yan ng AGPO. Pero subukin mo papirmahin yung membro niyan, yung libo-libong member ng AGPO, na sumusuporta sila sa administrasyong ito na alam na kurap. Ewan ko kung may pipirma dyan. Yun lang, mag-isik tayo sa katotohanan. Marami po salamat. Maraming salamat, General Kaloy Kita, sir. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating magiting na general at abogado, Attorney Virgil Garcia, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miyembro po ako ng AGPO. Pero kami po sa AGPO, nakapagsalita lang po ng konti. Marami pong exchanges ng ideas doon alam niyo na, mga retiradong general yung nandun. So lahat ng ideas nilalabas for academic discussion. Walang mali, walang tama, basta sabihin mo yung iyong opinion and then but you know there is a point where where they take a common stand. Ayaw po niya ng corruption. Yun lang po about AGPO na banggit ni General Kita. Wala po akong prepared na speech this morning. Gusto ko lamang pong i-focus yung ating atensyon. Ano po? Kasi alam po ninyo, nung nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo de Manila, iba yung pinag-aralan namin sa nangyayari ngayon. Yung araw,
sa aming pinag-aralan, yung tatlong foundation ng ating gobyerno, yung ating tatlong foundation ng ating demokrasya, yung executive, legislative, and judicial, yun dapat yung nagbabantay sa ating saligang batas. And the fourth pillar of democracy is press, media. Ngayon po, sa panahon ngayon, kayo na lamang po ang tumatayo para sa ating demokrasya, ang mga independent bloggers. Kayo na lamang po ang maaari naming asahan na maglalahad ng katotohanan at ipagpatuloy ang ating laban para sa kalayaan, sa pananagutan at sa hustisya. Bago po ang lahat, pasalamat ako sa Duterte campaign team na nagbigay ng suporta sa atin dito. Nandiyan po sila sa likod. Sa Kampilan, sa PANA, sa PDP Laban, at sa inyong lahat po maraming salamat. Kahapon po, alam po ninyo kaya ko nasabi yan, nakakapagtaka, ngayon, ang nagsasabi ng totoo, ngayon ang nagsasabi ng nalalaman niya para sa pananagutan, para sa hustisya, yun ang inuusig ng batas. Yun ang pinapagalitan ng kanyang organisasyon. Alam nyo na, hindi ko na papangalanan. Pagka ikaw ay tumayo, arestado ka, hindi ka pwedeng magsalita. Pagka ikaw ay naglahad ng katotohanan, hahabulin ka, sisiraan ka sa media, i-discredit ka. Alam po ninyo, kahit batang musmus, pagka yan ay naka-witness ng isang bagay at yung kanyang na-witness ay kaya niyang ilahad sa korte, sa hukuman, yung pong batang musmus na yon ay credible witness. Hindi po siya madidisqualify dahil lamang sa siya ay batang musmus. Let us take it to the extreme. I take this against advisement. Sabi sa akin, General, maging gender conscious ka. Pero I'm not being sexist. I'm not being ano. Ang sabi ko po kasi, na isang example ko, pagka dinidiscredit mo yung mga witnesses, katulad nitong ating mga 18, sabihin na natin 20 yan. Sama na natin si Colonel Grijaldo ng pulis. 21 po yan. Pag dinidiscredit nila, kesyo, yung kay Gutesa, hindi raw tama ang pagnotaryo. Ano ngayon? Okay? Ito daw, 18, nag-awol, na-dismiss. Dishonorable discharge. Ano ngayon? Yun namang pagkaka-dishonorable discharge, may kwento yan. At hindi lahat ng dishonorable discharge, dishonorable. Situational, you have to get into the bottom of it. But that, again, is not the issue. Merong dishonorable kasi naawol bakit naawol? Hindi po ako nakabalik agad pagkatapos ng aking leave dahil may sakit pa po ang nanay ko. Pagkatapos mo nung gumaling ang nanay ko, dinala ko yung anak ko sa ospital at kailangan ko rin pong bantayan. Di lagpas na yung time mo para ikaw ay mag-report. 5 days, 7 days, awol ka na. Hindi mo na naasikaso kasi meron ka pang mga ibang problema, dishonorable ka na. Kasalanan ba niya yun? Yung ba derogatory, yung ba hindi, yung ba incriminating, hindi. Dahil sinasabi natin, focus on the issue. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon yung pananagutan. May mga tao pong pinangalanan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat humahabol sa mga pinangalanang matataas na opisyal hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. Bakit itong 18 kung saan-saan tumatakbo, tumaharap sa media? Kahapon, humarap sa inyo para madinig ng bayan ang kanilang sasabihin. Natapos ba? Hindi. Kasi na-compromise yung lugar. Kahapon, meron kaming gagawing taping para madinig ninyo yung sasabihin nila ng detalyado. Tumakbo kami 3 lugar 3 beses kaming nagpalit ng venue because nako-compromise yung aming lugar. Hindi na pwede, andyan na sila, andin ganyan. So, okay. Takbo na naman kami, lipat kami ng venue.
Hanggang sa hindi natuloy. Pero ang sa amin lamang gustong gawin, wala kaming gustong siraan. Wala kaming gustong papangitin sa paningin ng kahit sino man. Ang intensyon lamang po namin ay papanagutin ang mga dapat managot dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang UPI po, ang United People's Initiative, isa lamang po ang pinapanigan ng UPI Movement Inc. Yan po ang pangalan namin, UPI Movement Inc. Ang saligang batas. Sinisiguro namin na ang saligang batas ay dapat galangin, dapat sundin, at dapat ipagtanggol. Ngayon po ang ating saligang batas ay masyado nang nagagahasa, masyado nang nayuyurak at masyado nang nasasalbahe. Hindi na po natin ginagalang, hindi na po ginagalang ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Nakapagtataka po, meron nga pong nagtatanong, hindi ako sila nagtatanong, I quote, meron ba tayong gobyerno o mafia yung nagpapatakbo ng ating gobyerno? Kasi sila nagtatakipan sila Saan pa po tatakbo ang ating mamamayan para sa katotohanan? Yung maliit na pamilya na namatayan, na hindi niya na madidinig yung boses ng kanyang anak. Tatay, wala na. Nalunod na Hindi niya na mayayakap si kuya, si ate, wala na. Nalunod na. Si tatay hindi na uuwi. Paano yung justisya para sa kanila? Dahil doon sa mga flood control na kung naitayo, hindi sana sila maaaring namatay. Yan po ay pinaglalaban natin. Yan po ang focus. Dapat po si Ombudsman, tawagin niya lahat ng pinangalanan at protektahan niya. Itong 18, hindi yung 18 ang uusigin niya, hindi yung 18 ang sasabihin niya. Wala kayong kwenta mga sundalo dahil kayo discredited, si Senator Lacson sinabi merong isa hindi naman mga dishonorable discharge yan. Yung isa reservist. Ano ngayon? That is not the issue. The issue, ladies and gentlemen, pagka ganyan, magkaisa-isa tayo, usigin natin ang usigin hanggang sa, ewan ko, wala na yatang hiya sa kanilang mga anak. I mean, can you face your child in the morning during breakfast? Kung ganyan ang paninindigan mo sa bayan at nadidinig ng... Si Saldi kaya nagbago yun, inusig nung anak Hindi niya kaya yung pag-uusig nung anak niya. Na tatay, hindi ko alam, ikaw pala ganyan, tagal na kitang iniidolo. I don't know about these guys. So yun lang po. Mga kasama, huwag po kayong magbabago. Alam po ninyo, isa-isa na lang. Sabi nila, walang bisa yung kanilang statement nung 18 kasi joint affidavit. Okay? Dapat daw isa-isa. Gusto ni Boying isa-isa para isa-isa kaya niyang bilhin. Okay? Ikaw, pagka-isa, kung akin ang affidavit mo, tapos na, mag-issue ka ng iba, babayaran kita. Tapos ang kwento. Hindi ko sa pinagbibintangan, example lang ito, Example lang ng pwedeng mangyari. Pinapaliwanag ko lamang bakit joint affidavit. Pag joint affidavit, binayaran ko isa doon, kasama pa rin siya. Kahit siya magpabayad. Kasi joint affidavit. Andun pa rin ang pirma niya. Pasinungalingan niya, sagutin niya sa 17. Diba? So mahirap, kaya ginawang joint affidavit. Para hindi mabili. 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, ang dami nun. 1 trilyon yung pera nila 1 trilyon yung kailangang panagutan. 1 trilyon yung kailangan sagutin sa taong bayan na dapat sana yung paligid, lalo doon sa amin sa Quezon City, sa District 2, gumanda sana ang paligid, gumanda sana ang buhay ng mga taga ron. Kung yung budget, kano ba budget doon sa District 2? 3.5 billion yata o 5.3 billion. Hindi ko na matandaan. Basta in the billion. Punta kayo sa Quezon City sa District 2, sa Commonwealth, sa Holy Spirit, sa Payatas, sa Bagong Silangan. Kung nagkaroon ng pagbabago despite that money that was allotted to the district. Huwag po kayong magbabago. Maraming salamat po. Magtulungan tayo. Labanan natin ang katiwalian. Magandang umaga po.
Maraming salamat, General Attorney Virgil Garcia. Bigyan po natin ng pagkakataon ang ating magiting na kasama sa United People's Initiative, Colonel June Metran. 13 anyos ako lumaban sa kalaban ng gobyerno. 13 anyos. Ngayon, senior citizen na ako. Ang kalaban natin ngayon ay nasa loob ng gobyerno. Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Sigaw tayo, mabuhay! Mabuhay! Laban tayo! Mahina ang boses! Laban tayo! Mabuhay ang kapwa kong vloggers! Mabuhay ang kapwa kong vloggers! Mabuhay ang United People's Initiative Guerrilla Forces! Mabuhay tayong lahat! Laban tayo! Ibubuhis ko ang aking buhay para sa bayan at para sa aking abo! Maraming salamat sa lahat ng lumalaban sa katotohanan! Maraming salamat, Colonel June Metran, magiting nating kasama sa laban. Tayo nalulungkot dahil nung nagsiservisyo ang mga ito, mga general natin, kalaban nila is yung kalaban ng bayan. Masakit bang isipin, kahit nga elementarya, maiintindihan eh. Hindi na natin kailangang sabihin pa kung sino ang kalaban ng bayan. Yung mga tao na dapat nagpoprotekta sa atin, yung mga tao na inaasahan natin, sila pa yung nanggigipit sa taong bayan. Bigyan natin ng pagkakataon galing sa ating Philippine National Police Retired Colonel John Galang. Basta may IES. Ano yung IS? Image. Magandang umaga, magandang araw po sa lahat ng mga kasama natin na nandito ngayon at sa mga nanonood sa kanilang mga sa social media. Magandang araw sa inyo. Mahirap daw po nagsasalita yung pinakauli kasi nasabi na nung mga nauna lahat yung gusto niya sabihin. Kaya kadalasan yung huli nagpapasalamat na lang. Kidding aside, magandang umaga po muli. Nagpapasalamat po kami in behalf po ng United People's Initiative. Nagpapasalamat po kami unang-una sa mga dumalo po dito na ating mga kasamahan ng mga retirees. Mula po sa AFP, sa PNP, meron pa pong mga nakapirma coming from the BJMP, BFP, meron din po yung mga prison guards. Kasama po sila. Nagpapasalamat po kami sa kanila at saka doon pa po sa mga nagpapadagdag doon sa listahan, sa manifesto. Ongoing pa po yung pagkolekta natin ng kanilang mga signature dahil marami pong nagme-message pa na gusto pa talagang isama sila sa manifesto. Wala pa po sigurong kalahati yan. Baka po pag napuno, kaya natin punuin itong kwarto. So marami pong salamat muli. Pangalawa, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga nagko-cover ngayon na media, na social media, yung pong ating mga vloggers. Palakpakan niyo po yung inyong mga sarili. Tama po yung sinabi ni General Garcia, kayo na lang po yung natitirang bastion of truth. Kasamahan po natin sa mainstream media, nagpapasalamat kami na nandito kayo. Dahil kahit papano, pinakikita niyo po at ginagawa niyo po yung trabaho ninyo. Alam naman po namin na yung mga mainstream media, yung nasa field, binibigyan po kasi yan ng instruction coming from the main office. Pagdating po sa editor, sa editor's table o sa editor's desk, diyan po nagkakaproblema. Kaya yung po mga kasamahan natin sa mainstream media na nasa field, unawain po natin sila dahil kanilang po trabaho yan. Napipilitan lang din po yung karamihan sa kanilang sumunod kung ano yung instruction. Ang media o ang Fourth Estate, kaya nga po sa ating institution, 4 po yan for a thriving country or a nation to practice a true democracy. Nandiyan po yung unang-una yung ating legislative, nandiyan po yung judiciary, at nandiyan po yung ating executive branch na nagpapatupad
ng mga batas na ginawa ng legislative. Ano po yung pang-apat? The fourth estate, yung media. Napaka-importante po ng papel ng media. Kaya nga lang po, pagpihit ng panahon, naging enterprising. Noong mga unang panahon po, walang nilalapitan ang mga taong naaapi. Ginigipit, kundi ang media. Kaya po dun sa mga kasamahan natin, sa media, yung pong inyong mandato, yung pong inyong pagpapaliwanag, pagpapahayag, yung katotohanan, yung pong wala kayong sinasabi yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Narinig po natin yan palagi. Pawang katotohanan lamang. Nasaan po yun? Hindi po pwedeng katotohanan conditional. What is in front of you? Kung ano po yung nakikita ninyo at naririnig ninyo, ibalita nyo po ng tama at naaayon. Maawa po kayo sa ating mga kababayan. Yung pong nangyayari ngayon sa ating mundo, ito pong kaguluhan sa Middle East, hindi po, yung pong sinasabi na malayo tayo, hindi tayo maapektuhan. Tandaan po natin, ang ating bansa ay oil dependent. Wala po tayong pinagkukunan ng ating supply ng langis. Ito lamang po mga ilang araw, tingnan nyo po kung gaano ang itinaas ng presyo ng krudo. Yung pong mga kababayan nating mga tsuper, yung pong mga kababayan nating nagmamaneho ng Grab, yung pong mga kababayan nating nagdi-deliver, yung mga riders, sila po yung unang-unang tinatamaan dito. Kaya po sa ating mga kababayan, buksan po natin yung mga mata natin. Buksan po natin yung ating isipan. Tignan nyo po yung palibot. Tignan nyo po yung mga kapitbahay nating bansa. Tignan nyo po kung nasan yung Pilipinas ngayon. At tignan nyo po yung mga anak ninyo. Yung mga anak natin. Pag alis nyo sa umaga, titigan nyo maigi yung mga anak ninyo. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila? Habang kayo'y nagtatrabaho sa buong araw, isipin ninyo kung anong magiging kinabukasan ng mga anak ninyo. Kung ganito ang ating kondisyon ng pamumuhay sa bansa ngayon. At pag uwi nyo po sa gabi, habang natutulog yung mga anak ninyo, itigan nyo po silang maigi. 10, 20 taon ngayon, ano po ang kinabukasan ng mga anak natin? Ang tinitindigan po namin, tinatayuan po namin dito, hindi po para sa amin. Para po ito sa kinabukasan ng ating mga anak at ng kanilang magiging anak at para sa ating bansa. Iisa lang po ang ating bansa. Iisa lang ang Pilipinas. At iisa lang ang buhay natin. Gawin po nating makabuluhan yung pananatili natin sa mundong ito. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating magiting PNP retired Colonel John Galang. Bibigyan po natin ng pagkakataon ng isa sa ating magiting na kasama sa laban ng bayan at alam naman po natin na kapag may mga issue sa kanyang lugar o kahit nasyonal, nandiyan po ang ating magiting na Vice Mayor, Attorney Harold Respicio. Yeah, pare! Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, folks, sa pag-imbita sa akin dito sa gathering na ito. Galing pa ako ng Isabela, nagbiyahe ako ng 12 hours to come here. Yeah, pare! Woo! Ang haba, nakakapagod. Pero syempre, hindi natin iiwan yung ating mga kakampi dito sa 18 Marines. Dahil love ko sila eh. Kasi kapareho ko yung mga yan, kinakasuhan kami. At naglalahad kami
ng katotohanan. At nandito po ako ngayon sa harap ninyo para i-manifest ang aking support para sa kanila at sabihin ko sa harap ninyo na naniniwala ako sa kanilang sinasabi. Ako po si Attorney Harold Respicio. Isa po akong Vice Mayor sa probinsya ng Isabela sa bayan ng Reyna Mercedes. Isa po akong Ilocano at isa po akong elective official. Pero higit sa lahat, isa po akong Pilipino. Hindi po totoo yung sinasabi nila na lahat na sa ating gobyerno ay tumatahimik na lamang at hindi lumalaban. Totoo po na ang impluwensya po ng administrasyon na ito ay pervasive at halos lahat ng tao sa ating gobyerno ay kinurap nila. Pati sa aming bayan, kinurap nila. Sila po ay napakalaking scam. Bago po ako pumasok sa gobyerno, first time ko po maging public servant, maging public official this time. Ngayong 2025, before that, nasa private practice ako at nasa private industries lang ako. Pero pagpasok ko dito sa gobyerno, nakita ko po ang laking scam. Bilang abogado, nakita ko yung mga pinakamalaking scam. Pero ang pinakamalaking scam sa buong Pilipinas ay ang ating gobyerno. At lahat sila ay sama-sama. At iisa ang ulo. At ang biktima ay ang buong taong bayan. Tayo ang nagbabayad ng buwis. Binibigay natin ang lahat ng pera sa kanila para lamang sila ay maghati-hati at magpakasarap. At ma-ensure nila na habang buhay na sila ay nasa kapangyarihan. Yan po ay totoo. Inuuna nila yan sa panahon ng eleksyon. Nag-participate po ako sa eleksyon at yung expertise ko sa pag-audit ng information technology at pag-aabogado, in-apply ko doon, nakita ko. Doon unang binibili ang ating kalayaan. At ngayon, pinapatotohanan ng mga 18 Marines. Si Saldico, inutusan sila na magbayad kay Chairman George Garcia ng 4 na maleta ng milyong-milyong salapi. Kung imumultiply mo lahat yun, daan-daang milyon po yun para kay Chairman George Garcia. Magkano po yun? Ano po ang kapalit nun? Hindi ba't para bilhin yung outcome ng ating eleksyon? Ang eleksyon na lamang ang tanging mekanismo para ang bawat mamamayang Pilipino ay ma-exercise nila yung kanilang direct power sa bansang Pilipinas. Kapag tinanggal pa natin ang democratic process na ito na mag-elect directly ng mga taong mamumuno sa atin, masasabi pa ba natin na totoo tayong malaya? Hindi po tayo totoong malaya. At lalong hindi po tayo totoong malaya kung pati yung mga institusyon na dapat nagbabantay sa ating gobyerno ay binibili na rin nila. Ang mekanismo sa ating konstitusyon para bantayan ng ating gobyerno ay yung mga investigasyon doon sa Senate at doon sa House of Representatives. Doon sa mga hearing ng mga komite. Pero nabigyan ba sila ng mga envelope? Nabigyan po. Kapag yung magbabantay sa ating gobyerno ay nababayaran natin, matasabi ba natin sa ating sarili na totoo tayong malaya? Hindi po. Ganon din po sa ating judiciary. Marami ang sinasabi sa kanila ay nababayaran. Merong dating leader ng judiciary na pumasok sa executive, pero sila ka-textmate ni BBM. At nag-uusap sila paano magnakaw ng pera ng taong bayan. Kung lahat ng ating independent institutions na ito ay magkakasama na, kasama na sila sa scam, totoo pa bang malaya tayo? Hindi po tayo malaya, mga kapatid. Itong mga 18 Marines, hindi nyo ba naaalala last time? Noong ginagawa nilang scapegoat si Zaldico,
Di ba sinasabi nila na, uy, si Zaldico, bakit 18 Marines ang iyong mga bodyguard? Ang dami-dami, 18 Marines. Di ba ibig sabihin, binibigyan nyo ng credibility yung 18 Marines na yun, the fact na meron siyang hawak na 18 Marines. Pero nung lumabas yung mga 18 Marines, at sinabi nilang totoo na kami ang nagde-deliver in behalf of Zaldico, laban! Papunta yung pera dito kay Romualdez at mga congressman, senador, Comelec, kila Trillanes. Ngayon, ayaw nyo na silang paniwalaan? Ano ba talaga mga bossing? Kapag against na sa inyo yung narrative, noong bumaliktad na sa inyo yung narrative, biglang ayaw nyo na silang paniwalaan. Pero nung ibinubuhos ninyo yung scapegoat kay Zaldico, grabe! Binibigyan nyo ng credibility na puro Marines yung bodyguard niya. Pero ngayon nagsalita na sila, automatic ayaw nyo na silang paniwalaan? Kasi kayo yung tinuturo na tumanggap? Mga ipokrito talaga itong mga tao na ito. Grabe yung pagka-ipokrito. Ngayon ako ay lumalabas dito dahil obligasyon po natin na kahit ano ang kulay natin. Kaya sa totoo lang po, wala namang sumusuporta sa akin. Although nakikita nyo ngayon, naka-align ko yung mga Sara Duterte. Kasi kami lang naman ang lumalaban. Kasi yung mga makakaliwa, mga pink, mga dilawan, tumanggap rin pala ng pera, mga walang iya! Kaya pala tahimik tong mga to eh. Noong unang naglalabas ako ng mga issue sa Comelec, kayo pa ang mga kasama ko eh. Lahat ng mga aktibidad po, nag-iimbita sa akin. Kaya nandito rin ako, naiimbitahan ako. Sumasama po ako. Dahil wala akong pinagkakautangan. Wala akong utang na loob. Wala akong alignment. Ang alignment ko lang katotohanan at tama. Kaya nag-a-attend ako parate. Para matigil ang kasamaan at pagnanakaw sa ating bansa. Pero na-obserbahan ko parang, bakit yung kabilang side walang masyadong activity? Walang activity masyado. Napapadalas tuloy, napapansin nila, bakit Harold parang dito ka sa opposition na sasama parati? Eh sila lang yung may activity na laban sa gobyerno. Yung mga ibang partido wala nang activity na laban sa gobyerno. Dahil bayad silang lahat! Ngayon po, may pagkakataon po tayo na ipagpatuloy ang laban. Kapag tayo po ay tahimik, deserve natin na mag-govern tayo ng mga kasamaan, hindi ba? At ganun din actually kapag rinefuse natin na mamuno, deserve natin na mag-govern tayo ng mga mas bobo, ng mga kurap, at magnanakaw sa ating bansa. Kaya mahalaga na tayo ay magsalita, na mag-participate at i-take up natin yung responsibility na pamunuan ng tama ang ating bansa. Kaya tama yung ginawa ni Sara eh, nung mag-announce siya as president. Kasi siya na lang yung boses na kumokontra sa malaking pagnanakaw dito sa ating gobyerno ngayon. At parang magkakaroon ng rally sa March 11, nandun kaya siya? Kasi sa lahat ng pagkakataon, sumasama po ako. Basta lumalaban tayo sa katiwalaan, basta may pagkakataon na maisiwalat natin ang katotohanan at marali natin ang taong bayan para lumaban sa pang-aapi ng gobyerno at sa kanilang pang-aabuso at paglaban para sa ating ultimate na kalayaan, ako ay magpa-participate. Kaya next week, parang may pinaplanong rally, baka nandun ulit ako. Alright? Hindi ako mag-a-absent. Kasi yung mga nag-a-absent, baka yun yung mga nababayaran eh. Alright? Mali. Maganda sana kung nandun si Sara sa rally, kung may rally eh, no? Dahil mga kababayan, pagkakataon na natin ito, kailangan maging isa ang ating boses. Maging malakas para tapusin ang pagnanakaw dito sa ating bansa.
Maraming salamat po sa inyo lahat. Inuulit ko po ang aking suporta para sa 18 Maris at sa lahat ng kapwa kong kinakasuhan, kasama na si Mike Defensor. Kawawa naman itong mga ito. Nagbibigay support lang. At saka si General Pokis, may kaso na rin. Wala kayo, malapit tayong magkakaso mga idol. Alright, pero wag po tayong bumitaw. Sama-sama po tayo na laban sa kasamaan sa ating bansa. At makakamit din natin ang kalayaan. Huwag lang tayong bibitaw. Maraming salamat. At huwag tumanggap ng maleta, please! Mabuhay ka! Future Vice President Harold Respicio! Isa sa hinahanga natin, batang politiko pero hindi natin nakikita yung pagiging traditional sa kanya. Although lahat ng kamag-anak niya sa Isabela, politiko. At si Attorney Harold, makikita mo yan sa lahat ng mga lumalaban, sumasama siya, tahimik sa isang lugar lang siya, nag-oobserba. Pero pag nagsalita na yan, talagang may laman. So mabuhay ka, Attorney Harold Respicio. At para sa kaalaman ng lahat, siya po yung highly recommended ng ating mga general, lalo na ni General Romy Pukis, na mag-handle ng ating UPI Luzon. Siya po yung chairman ng UPI, United People's Initiative sa Luzon. So yung Luzon natin, Region 1, 2, 3, 4, 5, lahat ng gustong mapasbilang dun sa ating laban ng bayan, kontakin nyo lang po si Attorney Harold Respicio. Maraming salamat, Attorney Harold, sa iyong pagiging makabayan. Bago po tayo magpatuloy, meron po bang dumating na mga retirees pa rito? Mga MUPs natin. Pakitaas lang po yung kamay. Pakitayo po at pwede po bang pumunta kayo rito sandali sa harapan, mga sir? Please po. Nasa likod. Okay po. Maraming salamat po sa inyong pagdating at inyong pagsuporta sa ating ginagawang parangal para sa ating 18 magigiting na Marines. Bago po tayo magsimula doon sa ating question and answer, lahat po ng katanungan ninyo, ihanda nyo na po. At pwede na tayong mag-open forum. At bago tayo mag-open forum, bibigyan po muna tayo ng isang makabayang awitin ng isang panauhin natin. At pagkatapos po nito, punta na po tayo doon sa ating question and answer. Madam? Dito. Inihanda lang po yung music at bigyan ko po kayo habang hinihintay natin. Ang United People's Initiative po, kinonvene ni General Romy Pukis, General Kita, General Birger Garcia, Colonel John, Colonel Metran, at ng inyong likod. Kasama po lahat ng political colors. Kasama po ng binuo namin ito. Nandun po sila General Eli Rio, nandun po sila Sir Edwin Fernandez, nandun po si running priest natin, Robert Reyes, nandun rin po si Bishop Nilo Tayag. So ang United People's Initiative po is, hindi po ito partisan. At lahat po niyayakap natin at bibigyan natin ng pagkakataon. Lahat ng dumalo rito, kahit anong political colors ninyo, kayo po ay kasama ng United People's Initiative, kagaya ng sinabi ni Vice Attorney Harold. Basta lumalaban ka, kasama ka sa United People's Initiative. Bigyan po natin ng pagkakataon, maikling pahayag, Attorney ex-Congressman Jing Paras. Attorney Jing, nasa labas. At nandito rin po yung ating magiting na lumalaban, si Kuya Eric Celis. Lumabas rin. Ready na ba yung ating magpe-present? Ipapakilala po ng ating magiting na MC yung ating mag-perform isang madamdamin at makabayan ng awitin. Hello po sa inyo lahat. Hi. Ayan, so actually ako sana yung Master of Ceremony this parangal. So dahil po sa ating may konting problema,
So, bibigyan na lang po namin kayo ng isang entertainment po para po naman ma-relax yung ating mga utak. Ayan, salamat kay attorney sa ating Vice Mayor ng Isabela. Maraming salamat. Agree po ako na sinabi niyo sa talaga namang hindi natin alam, no? Ano na ba nangyayari sa bansang Pilipinas natin? Sobrang talamak na ng mga magnanakaw. Kailan pa kaya tayo babangon? Kailan pa kaya tayo matututo na wag magnakaw sa kaban ng bayan? Anyway, so at this point po, bilang isang entertainment po na mula po sa GMA 7, Season 2 ng The Boys Teens, Season 3 rather, bibigyan po kayo ng isang magandang awitin po mula kay Miss Francine Bendol. Palapakan po natin.